Dahil purgang-purga na tayo sa mga bad news, sino ang mag-aakala na uumpisan natin ang taon na ito with the big good news? I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. Yes, you heard it right. May nadiskobring bagong natural gas ang Pilipinas. At hindi lang basta-basta gas ha, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nitong mag-supply ng kuryente sa halos 5.7 million na tahanan. Hulitin ko 5.7 million households. At ang mas nakakagulat, ang nadiskobring gas ay katabi lang ng Malampaya. Kaya naman ang tanong ngayon, ito na ba ang sagot sa problema natin sa kuryente? Okay, wait. Kalma muna. Bakit nga ba sobrang big deal nito? Para maintindihan natin, kailangan muna nating balikan ang Malampaya. Yung Malampaya kasi ang pinaka-importanting energy project ng bansa sa loob ng mahigit 2 dekada. Ito ang nagsusupply ng natural gas para sa mga power plant natin sa buong Luzon. Sa madaling salita, Malampaya equals kuryente ng Luzon. Pero hindi ito unlimited paubos na ito. Kaya habang tumatagal, bumababa ang production at mas umaasa tayo sa imported fuel na hindi lang mas expensive, mas delikado din kapag nagkakaroon ng digmaan abroad. Kaya matagal ng tanong, may mahahanap pa ba tayong sarili nating gas? Dito papasok sa picture ang Malampaya East 1. Ang nadiskobring bagong gas well ay tinatawag na Malampaya East 1 or MAE1. Nasaan ito? 5 kilometro lang mula sa kasalukuyang Malampaya Field. Ibig sabihin, hindi ito bagong lugar. Karugtong lang siya ng existing system. At ayon sa initial data, may humigit kumulang 98 billion cubic feet of gas sa ilalim nito. Sa test flow pa lang, kaya nitong maglabas ng 60 million cubic feet of gas kada araw. Kung i-convert yan sa mas madaling intindihin, katumbas ito ng 14 billion kilowatt hours ng kuryente kada taon. Kaya naman nagsilabasan ngayon ng mga headline na kaya nitong pailawan ang 5.7 million na bahay. Tanong, magkano ang halaga nito sa ating bansa? Well, hindi pa ito final value, pero malinaw ang potensyal. Mas maraming local gas, ibig sabihin, mas konti ang i-import nating fuel abroad. Mas magiging stable ang supply at mas magiging protektado tayo sa global price shocks. May bonus pa, may kasama itong condensate, isang high-value fuel na pwedeng ibenta abroad. Sa madaling salita, hindi lang kuryente ang usapan, kundi kita rin ito para sa bansa na kung i-estimate natin ay nagkakahalaga ng tens of trillions of pesos. Wow. Pero eto ang reality check. Discovery pa lang ito. Ibig sabihin, hindi pa ito commercially producing. Hindi pa siya konektado sa power plants. At hindi pa siya automatic na magpapababa ng bill mo. Marami pang dadaanan yan. Una, appraisal at additional testing. Next, mas marami pa ang magiging drilling. And then, approvals at infrastructure. Panghuli, doon palang papasok ang actual production. In short, may potensyal pero hindi pa instant. Pero bakit timely pa rin ito? Kasi ang discovery na to ay dumating sa pinaka-critical na panahon. Habang papalapit ang mga taon na inaasahang mauubos na ang Malampaya, ang discovery na ito ay tila naging to the rescue galing sa langit. At may isa pang mahalagang detalye ang drilling na ito ay pinangunahan ng mga Pilipino at natapos ng walang aksidente at walang environmental incident. Ibig sabihin, may kakayahan tayo at hindi lang puro asa sa dayuhan. Ang isa pang angle na hindi dapat kalimutan, ang lugar ng discovery na ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, malapit sa West Philippine Sea. Na alam naman natin na mainit din ang mata ng China sa parteng ito ng ating karagatan. Kaya bukod sa energy, may usapin din ito ng sovereignty at seguridad. Opo, gas ito, pero may kasama ding politika. So yun na nga mga kamagkano, ang balitang ito ay hindi naman talaga fairy tale, pero ito ay pag-asa at oportunidad. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.